Good morning. So may biyahe tayo sa sa Saturday. 30 ba 'yun? 31. General Nakar na. Masanga Point. Yun yung sinasabi ko sa inyo, may highway doon papuntang Aurora, pero hindi pa tapos ng around, last time I checked, 20 kilometers na lang jungle. After that, tatagos na siya sa Aurora Province from General Nakar, Quezon. So ngayon, gravel roads, pristine beach, wala pang mga commercialized na restaurants doon. Meron lang doon mga 5 resorts ganon. Pero offering yung ilog. Yung ilog ang ino-offer nila, not really the ocean, no? Tapos meron mga maliliit na, siguro simpleng mga may rides doon na nag-offer din ng beach, pero hindi siya talaga yung sabi mong dadayuhin. Hindi pa siya dinadayo ngayon. Maganda siya sa mga nagmomotor. So nangyari, dapat yung Kawasaki 135 ang dadaling ko, kaya lang tumawid siya ng river crossing, no? 7, nakita niyo naman sa mga video natin. Kaya lang meron na palang yung parang, ito yung manifold eh. Yung manifold, ito yung nakadikit sa carburetor papunta sa makina, no? Ito yung nagsusupply ng gas. Kaya lang kung may butas, papasok yung tubig, so hahalo yung tubig dun sa makina tsaka sa oil. Kaya ramdam ko na yun eh. Siguro months before, napapansin ko pag umuulan, sinisinok yung motor. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Parang dito pala talaga. Pero natapos niya yung 7 river crossings, no, na malalalim na hanggang dito, hanggang tuhod, no? So malalim siya. Kinaya naman niya. As well as the Yamaha PG1. Kasama ko yung PG1 group. Yun nga lang, out of commission na siya ngayon kasi dahil pinasok siya ng tubig. Ginawa ko, kinalas ko yung tank, tinaob ko, nilabas ko lahat ng gasolina, binuksan ko yung carb, nilinis ko, sira pa nga yung floater, binuksan ko uli, inayos ko uli. Hanggang sa nalaman ko, ito, hindi siya parang goma kasi, mura kasi nito eh, 100 pesos lang eh, kaya, parang hindi siya nag-act ng asa goma. Bumili ako 128 na ikabit na, yun nga lang, dahil nga sa kakulangan nung yung nagkakaroon nga ng tubig dun sa gas, nangyari, nag-high rev ako. So instead na 4,000, usually 4,000, 5,000 RPM lang revolution, nagiging 8,000, 9,000. Tapos nasira yung CDI, yung discharge system yun na para magkaroon ng kuryente yung mga spark plug. Nasira yun. Actually sometimes kumaandar, sometimes hindi. Dalawa yung spark plug nung LS135. So by design dapat may kuryente yung dalawang yun. Pero in actuality, isang spark plug lang aandar yun. Kaya lang ang design kasi nito, pagka nasa low first gear, second gear, isa lang yung spark plug. Pag third gear, fourth gear na, fifth gear, papalo yung isa pang spark plug. Nangyari ngayon, patay na yung isang spark plug eh. Kaya nangyari, kailangan umorder pa ako ng CDI. Mukhang di aabot yun eh. Tsaka hindi ako basta naglalagay ng parts tapos biglang aandar na lang. Kailangan ko talaga i-testing yun. Ganun ako eh, kasi yung General Nakar is wilderness. Makikita nyo sa video, wala talagang masyadong mga businesses dun. Kaya you are on your own, no? Pagka nandun ka na. Tapos nakakahiya din namang istorbo ka pa sa mga hindi naman ako, ito PG1 Pinas, hindi naman actually ako member, parang vlogger lang ako, guest vlogger. So ayaw ko makaka-istorbo ng iba. Pero ando naman yung brother ko, siyempre kapatid ko yun, hindi naman talaga kami mag-iiwanan dun. So gaya nung last time, nirescue niya ako, sabi ko muna na kayo, kaya ko na to, yung parang may tubig na. So dinrain namin yung carburetor, yung mga tubig, tapos yung tangke, pinagdududahan namin yung tangke na may tubig, pero parang wala naman. So nagkakaroon na ng mga maligno, no? Pag may maligno na yung motor, wala ka ng tiwala sa kanya eh. And then going to the CB110. The CB110 is, ito yung mga una kong mga bikes, no? So hindi ko pinapakawalan kasi wala na rin siyang value eh. Siguro maswerte pa ako kung may benta pa ito ng 25,000 or something. Pero actually, ang tibay nito. Tsaka matipid, lalo na ngayon, inflation, matipid siya. Kaya
pinre-prepare ko na. Dahil parang di aabot yung LS135 eh. Dahil for actual testing pa nga eh. Diba? So, flip ko na. Tignan mo kung ano yung ginawa ko rito.